Binugbog ng tanod at 3 pang kasama nito ang magtatay na biktima sa Ibahay, Aklan. Ayon kay Police Major Rajiv Salbino, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi sa isang birthday party sa Laguinbanwa, Ibahay. At 11 PM nakatanggap po kami ng tawag. So nag-response po ang ating PNP personnel doon nga po sa mag-ama na allegedly nabugbog. So upon arrival, hindi na po natin naabutan ang mga suspects doon, yung mga respondents natin. So ang naabutan natin is yung mag-ama, which is yung victim kasama yung kanilang nanay. Nung time na yun, sir, nung birthday ng anak ko, tsaka yung pamangking ko, sinabay nila yung birthday. Then yung event po nung gabi na yon, nung insidente nangyari na yon is birthday po nung pamangkin nung nanay. Sinabay din po yung pag-celebrate nung birthday nung 15 years old, yung biktima. Nung time na yun, sir, wala naman talaga akong plano na uminom na yan dahil wala naman akong hilig uminom. Kaya sir, nakita ko ng kumpare ko, bali hininyo sa akin na isang bote. Sabi ko, hindi. Dahil sabi ng kumpare ko nga, kilala ko to, hindi naman to talaga umiinom. Nung time na yun, sir, napasarap kami ng inom. Yung mga kasama ko na yun, sir, nagiinuman kami. Tumatawa kami ng tumatawa dahil yung kwentuhan namin iba. Sa simbahan na kung ano ng reliyon, sir. Tapos, sir, may biglang dumating sa amin na 2 teenager. Yung kasama ko siya na kainuman na yun, sir. Kursunada nila. Pero di ko alam, sir, yung punot dulo nila. Ang ginawa ko, sir, noon, tinanong ko, anong problema? Sabi ko, kung may problema, albur ko na lang. Ang problema, sir, nag-ipon-ipon yung tanod na yon. Di ko alam kung anong plano nila. At may plano na talaga siguro sila. Nag-oo naman, sir, yung kausap ko. Nung pagbaba ko, sir, doon sa gutter na yon, kinausap ko, sabi ko, akin na to, huwag nyo natatalunin to. Teritoryo ko na to, hawak ko na to. Kung may mali to, ako na magdidisiplina sa kanya. Yun ang sabi ko. Nung kinausap ko nung isa na yun, sir, biglang sinuntok niya ako. Kausap na may suntok, sir. Tapos sinuntok ulit ako, sir, ng isa ng Barangay Tanod. Hanggat sa dinumog nila ako, sir. Biglang, sir, yung nangyari, sir, mabilis yung pangyayari. Walang kaano-ano, basta suntok lang. Sir, wala, sir. Kaya di ako sinakapurma, kahit nakabitaw ko ng isang suntok, wala akong nagawa, sir, dahil sunod-sunod na sila na sunod-sunod hanggat sa bumagsak ako, sir. Nung bumagsak ako, sir, pinipilit ko rin tumayo. Sige pa rin suntok na suntok sa akin, pero naramdaman ko pa, sir, may sumisipa sa likod ko, pinalo ako. Pero di ko nakita yung pinalo sa akin kung alin. Tapos, sir, nung that time na yun, sir, may mga umawat na, kasi naririnig ko na lang, sir, na tama na, sabi nila. Nung time na yun, sir, pagkatayo ko, sir, pauwi na ako, sir, nakita ko yung anak ko nakatumba. Dinaanan ko siya, sabi ko, to, bangon. Hindi ko alam, sir, kung nadulas lang siya, kung alin. Pagtingin ko sa kanya, sir, ano siya, collapse. 15 years old, yung biktima, na which is umawat siya dahil nakita niya sinuntok yung tatay niya. Siyempre bilang anak, so gumanti siya, tumulong siya sa namugbog sa tatay niya. Collapse na siya. Nung collapse na to yun, nung na-collapse na, sir, yung anak ko, tinanong ko yung kumpare kong hindi siya makatanong. Sabi niya sa akin, sir, umuwi ka? Sabi niya, ako na bahala nito. Umuwi na ako, sir. Nung time na yun, sir, pag uwi ko rito, sir, nakasalubong ko yung misis ko. Sabi niya si Rocky, si Toto, binugbog na doon, nalipong. Yung anak mo? Yung anak ko, sir, oo, sir. Nung time na yun, sir, na siyempre yun, sir, may tumawag na pulis, sir, pero di ko rin, sir, alam kung sino, sir, yung tumawag na pulis. Siyempre, sir, na-trigger din ako sa kanila. Hinanap ko sila ng hinanap kung saan. Tapos, sir, pag ano ko nun, sir, pumunta sa akin yung pulis, kinausap ako, magre-reklamo. Sabi ko, hindi ko mapukusan yun kasi yung anak ko, yung inuuna ko, sir, dahil collapse na siya, sir, Ang nag-request kami, sir, sa pulis na hanapin yung mga pumalo sa amin, yung nambumbog. Ang sagot sa amin, sir, ng pulis, sir, wala na nga sila, Sabi nila, paano nila mahuli, wala na sila. After po ng insidente is tumakbo na po yung suspects natin. Hindi na natin sila naabutan nung nag-responde yung personnel natin. So wala man lang involved ng suspect, including Tanod daw, sir, na imbitahan dito sa Ibahay PNP? Wala. Wala po dahil nga po hindi natin naabutan nung time na nag-responde tayo, and then nagsabi din po yung complainant natin na hindi naman sila magpa-file. So that is why
hindi natin sila na-aresto nung time na yon. But ngayon, nag-change of heart sila, change sila na pag-iisip. So, pwede po natin pa rin naman i-file through regular filing. Regular. Nakipag-discuss pa ako sir sa kanila pero wala akong sinabi sa kanila na kasasama nila. Basta sa akin lang sir, bakit nangyari yung gano'n na hindi nila hinuli yung mga nangbugbog sa amin. Pero kilala mo personal itong mga taong bumugbog at sang tanod, allegedly tanod daw. O sir, Nakilala ngayon, mo pero na- sir, nakilala ko yun sir, mga ilang months pa lang man sir. Dahil nakita ko siya nung one time, may kumpare din kasi ako sir na tanod, pero nung one time, nakita ko siya nakabarangay tanod na. Tinanong ko nga yung ano, sabi ko, barangay tanod pala kasi si Nono, kilala ko rin yan sir pero wala ako sa kanya sir at atraso. Kung Wala alin. kayong away. Wala sir. Wala kaming away nan sir. So baka yung sinabi mo lang na baka aalburin mo na ito kasi teritoryo ko. Baka doon sila na-open sa sinabi mo na yan. Posible. Siya nagsabi Hindi. na, sir, si Joe. Sino? Yung Si tao Joe, lang nagsabi na sila, sir. may tapat yung Yung asawa mo. ano sir, yung tinitripan ng teenager na yun sir. Ano yun sir Sabi ko, albor ko na to, kakausapin ko lang to kung Yun anong nga, problema. Pero sir, yung nag-albor sa akin na pababagsakin raw nila ako, wala pa nangyari yun sir, wala pa yun. Di pa nangyayari yan sir. Mismong ano yan sir Hindi kasi ako nila sir tinermihan, timrihan na kursunada pala ako nila. Ganun sir. Ikaw yung kursunada nila. Kursunada raw ako nila sir. Bali siguro pinadaan nila sa ganung ano baga sir na Sina na yon. na Okasyon pa naman ng anak mo, birthday pa na yung oo nga nangyari. sir Kaya nga sir sabi ko nga di sana sinabi ko rin sa sir, sabi ko di na tayo mag-celebrate. Sinabi naman ng auntie niya na haluin na lang natin yung celebrate. Yun sana. Napunta pa sir sa ganung gulo. Tapos itong tanod na ito at ang mga kasama niya, dumayo doon or napadaan lang Bisita po ba? din. Or bisita rin ninyo doon? Bisita. Bisita rin siguro sir kasi kumain din sila sir. Always naman sir pagka may okasyon din sa hipag ko, nandyan din sila. Nandiyan din. Pero yung time sir na sa mga ganong bagay na mga gulo-gulo, wala sir. Nung time lang na nangyari na yun sir na sinabi nga ng ano ko rin na kinaumagahan na nagtimbre raw sa kanya rin na albo rin daw ako, pero sabi ng bilas ko, Anong para sa anong albor na yon? Alborin ka or albor sir na may term sabi sir na albor na pausgangin ko na ako sir. patayin ka o kastiguhin ka, parang ganon? Albor, pabagsakin, parang ganon? Pabagsakin sir pausgangon pag ano sir, sabi sa aklan Alborin ko niya. to, pausgangon, parang ganon? Pausgangon siguro sir, makaroon siguro sir. Dahil Ay, sa away na ano, wala ka namang alam kung Wala. anong away nyo. Wala sir, wala ako sir na ano sir. Atraso, di ba? Wala akong atraso sir sa kanila sir. Dahil Dahil sir, sabi niyan, isa sa mga bumugbog sa'yo? Or ang tanod mismo? ang bumugbog sa akin sir, yung starting niya sir, yung pinsan niyang isa, yun una, tapos sumunod yung tanod, hanggat sa dumating yung dalawa pa na yun sir So ilan ang involved talaga? Apat sir. Apat sila. Apat sir, sir. Pinagtulong-tulungan kayo ng apat na yan. Sir, Isa ang tanod doon. isa sir, isa lang sir. So ang bumugbog sa'yo at bumugbog sa anak mo, isang grupo lang na yan? Kasamaan sir ng apat, pero pagkabugbog sir sa anak ko sir, di ko na sir nakita dahil ano ko sir, nakaluhod na ako sir So bata pa kasi anak mo, 15 sir. years old pa lang yan. Bakit May- nadamay sa doon? Parang gano'n, ano ba ang gusto nila? Di, sa ano kasi na yun sir, siguro sir, di naman niya matiis siguro sir dahil ako yung tatay. At nakita niya siguro sir, na pinalo May ako. nangyari sa'yo, Oo, sir. nagbiyak na itong anak mo, parang sir. gano'n. Sir, kasi siyempre sir. Pinagpa na to, Sir. Ayun, parang gano'n na nangyari. So matapos itong incident na ito, ano naman ang aksyon ng mga pulis sa incident? Sinabihan din ako sir ng pulis na sinabihan naman ako sir ng pulis na magpa-platter ako para mas maano raw sir yung laban, may laban kami. Dapat lang. Kaya lang sir, pinukusan ko sir yung anak ko sir. Sabi ko kaya ko yung sa akin, kaya ko. Yung anak ko ako yung importante kasi nakita ko collapse talaga sir. Mga 30 minutes sir, sarang ano sir Oo sir, kasi nakauwi na ako, pakabalik ko sir, ano pa siya ano pa, collapse pa. Yun nung ano na yun sir. Satisfied naman ako sir sa payo sa akin ng mga pulis. Ang hindi ko lang sir sa kanila nagastuhan, nung time na yun sir, siyempre, wala na nga sir yung... Wala nahuli sila. Wala sila sir, kasi yung sabi nila sir,
wala silang uhulihin kasi wala naman. Wala pero na sir, yung pero sir, may magtuturo naman sana kung saan sila umuwi dahil may mga witness man nakakita Dala pa sir. sa hot pursuit pa sana yun. Ah, kung sir. ano nangyari. Para doon sana napag-usapan agad sa police station kung ano nangyari. Mm. Kayo nakapag-medical na kayo, sir. Ikaw nakapag-medical na po kayo. Hindi ako sir nagpa-medical sir. Anak Dahil- ko lang. Ay, kailangan mo kasi mayroon Dahil kang- nagpaano ako sir, pinukus ko talaga yung anak ko sir. Dahil akala ko sir nung time na yon kaya ko pa. Oo. Yung siyempre hindi ko pa nararamdaman halos sir. Nung mga that time na mga kinabukasan, sabi ko masakit pala yung ulo ko, yung katawan ko. Ayon sa pahayag ng Ibahay Police, wala silang naabutang mga sospek sa lugar. Naging agresibo raw ang biktima sa kanila dahil sa lasing rin ito. Accordingly, nung gabi na yon, nag-inform sila sa atin na hindi na din sila magpaparecord at hinamon pa yung pulis natin, sinabing walang pulis-pulis at aanin daw nila yung medical. So hindi po sila sumama sa pa-medical at hindi rin daw sila magpapile ng complaint. Bakit hindi nyo daw agad yung mga police, hindi, that time, hinuli agad yung mga suspect? Anong Yes po, no? depensa ng police? Pagdating po natin sa area, wala na po doon ang suspect. So nag-conduct naman po tayo ng manhunt operation. Unfortunately, wala po doon sila sa area. And then nag-inform na din sila na balos-balos na lang daw. Hindi na daw sila, ganti-ganti, hindi lang daw sila mag-file. Anin nga daw po nila yung medical. So makikita natin uncooperative sila nung gabi na yon. And the next day, pumunta po sila sa opisina natin, humingi sila ng tulong para ipamedical yung bata. Kiniter naman po natin, binigyan natin ng request for medical para sa gayon maging ebidensya natin na nabugbog talaga yung bata para kung may file po natin yung kaso, meron tayong evidence attachment na talagang nabugbog yung bata. Kayo mismo sir nag-refer sa barangay na yung case nila or Sila po mismo, yung victim po natin, complainant, ito po hawak ko ngayon yung blatter nila sa barangay. So binlatter po nung nanay po doon sa sa barangay. advice nyo o wala na? Sa amin po wala po. Kasi sabi po nila sa amin, hindi nga daw po sila magpa-blatter dito sa police, hindi din sila magpa-medical. Pero nag-report sila sa barangay kinabukasan. Okay. Opo. Nag-report sila sa barangay kinabukasan and then pumunta rin sila sa station dito kasi hindi po sila makakuha ng medical record sa ating ospital kung wala po kami yung request. Baka in-advise naman ng barangay, no? Uy, police kayo, kailangan. Kasi may sugat, may... Yes po, posible po. And yun po, kiniter naman po natin sila. Yun ang importante nga. Ayon kay Police Major Rajiv Salbino, hepe ng Ibahay Police Station, lumalabas sa kanilang malalimang investigasyon na nag-umpisa ang alitan matapos magduda ang pamilya ng babae na ang mister nito ang naging dahilan ng pagkabulag ng isang mata nito. Nasugatan raw kasi noon ang mata ng misis dahil sa kutsilyo. So according sa investigation po namin ay merong old grudge yung suspect natin doon sa tatay po ng bata, doon sa binugbog na lalaki na tatay. So accordingly, nasugat po yung mata ng nanay, yung nanay ng bata, yung 15 years old, nasugat dito sa may left. At ang suspecha po, or duda ng mga kamag-anak po ng babae, ng nanay, na ang may gawa is yung asawa o yung lalaki. That is why nagkaroon sila ng old grudge na bakit ginsakit nila yung pinsan nila. Opo. That is why nung time na yon talagang pinuntirya nila na makaganti. Opo. Yun nga lang po, syempre, yung bata, nakita niyang sinuntok yung tatay niya, pinagtanggol niya, kaya nadamay po siya doon sa rumble na yun. Pero ayon sa pahayag naman ng misis, hindi raw ito totoo. Away na naganap doon sir na wala silang alitan. Bali, sa mister ko kasi sir, planado po talaga yan. After 1 hour na ginalbor nanda ang asawa sang manghod. Nani Inalbor? ang manghod. Oo. Bakit pa inalbor? Naghambal nga ni albor nila sir na para padapain daw sa harapan ng kapatid ko. Kasi hambal sang manghod Dahil bakit sir, po, bakit daw po padadapain ang ang asawa mo po? yun ang hindi namin alam sir at hindi alam ng mister ko. Kasi wala siyang kaalam-alam na may plano na pala sa kanya. Tapos ang kapatid ko naman sir, nagsabi sa kanila na bakit nyo gagalawin? Magpamilya tayo, pamilya nyo yan, pamilya ko rin, asawa ng kapatid ng asawa ko yan. Huwag nyo nagalawin yan kasi hindi naman ang sa inyo yan. Yun ang
Yun ang sinabi ng kapatid ko sa kanila, sir. Siyempre, panatag naman yung kapatid ko na hindi sila gagawa ng kaguluhan at butas. Opo. After din 1 hour na nagsabi sila nun sa asawa ko, sir, kasi sila, ibang grupo yan sila, sir eh. Uminom sila dun sa kabila. Yung asawa ko naman, kapatid ko ang kainuman niya at yung katabi namin ng restaurant po sa yun ang at usapan naman nila doon, yung about sa simbahan, sir. Nagtaka yung asawa ko, ba't biglang lumapit ang kabilang grupo sa inuupuan nila. Pero wala pa rin kaalam-alam yung asawa ko na may tensyon na pala sa kanya. Opo. So pinakitaan naman ng asawa ko sila ng na naman sa kanila na umupo sila doon. And then may butas na silang nakita, sir, na para ituloy nila yung plano nila sa asawa ko. Yung sa minor na yun, sir, na pagdiskusyonan, may lumapit kasi sa asawa ko, sir, na 2 minor na nagsumbong sa asawa ko. Yun nga, na may ginawang mali daw yung asawa ng anak ko, sir, na sabi ng asawa ko naman, ako na ang bahala dito. Ako na ang magdisiplina. Alborin ko na lang siya. Ako na yung magdisiplina at ako na lang ang hihingi sa inyo ng pasensya, sabi ng asawa ko. And then nagpasensya naman ang isang minor na yon. Ang isang minor, ayaw niya magpaawat. Sabi pa rin ng asawa ko, ako na nito bahala mo. Ayun, pinauwi ng asawa ko yung anak ko at yung umagad ko. Pinauwi niya. And then, pag sabi ng asawa ko sa anak ko na umuwi, may sumuntok sa kanya, sa kabilang mata niya. Nagulat yung asawa ko. And then pag suntok ng isa na yon, sumabay din ang isa, yung pinsan ko po. Sumuntok din sa asawa ko. Yun na, bali may na rin na, 2, bali 4 na rin, yung pinagpulihan na nilang Pinagtulungan na. Oo, Bali, pinagtulungan na nila ang yung mister asawa mo, ko, sir. isa lang siya, tapos sa mga pinsan mo, ilan po? Kapatid at pinsan mo po 4 yung po sila. 4 sila. Yung Opo. 2 po, pamangkin ko sa pinsan, yung 2 po na yon na nakisali. Now, Tapos yung 2, pinsan ko, first cousin ko mismo. Tapos yung isa, asawa rin ng pinsan ko po. Yun po ang story po. Tapos siyempre hindi makaganti yung asawa ko dahil hindi siya makagalaw. And then nakita ng anak ko na nagkuha pa yung barangay tanod na to ng ng 2x2 pinalo sa asawa ko. Dinampot, kinuha rin po ng anak ko. Dinampot po sa kanya. Naagaw po ng anak ko sa kamay niya and then pinalo rin sa tanod na yon. Yung pagpalo po ng anak ko, andun rin pala yung pamangkin ng barangay tanod sa likod ng anak ko. Pinalo niya rin yung anak ko ng disorder sa likod. And then yun, nakaano na yung anak ko. Tapos tumakbo yung anak ko papunta dito sa tindahan namin. Nung siguro nasa kalagitnaan pa lang bago makarating sa pwesto namin, sir, naabot na siya ng tanod. And then, pag sabi ng anak ko, ma, tulungan mo si daddy, pinagtutulungan nila. Hindi nakatalikod po ako, sir eh. Pagtalikod ko, siguro mga 2 meter pa lang na may lumagapok na po sa likod ko. Ate, ikaw po, sinaktan din? Hindi. Nakita ko lang po. Pagkita ko, siyempre bulag po yung isang mata ko, sir. Pinupusan ko kung sino yung pinagsusuntok at kung sino yung nakatihaya sa kalagitnaan ng kalsada. Nung pagtingin ko po, ay anak ko, sumigaw ako. Tapos tiningnan ko siya, yung tanod, nakapagsuntok-suntok na. Tulog pa yung anak ko. Suntokin niya pa ng 3 beses. Di inawat ko na siya, sir, at sinipa. Ba't mo sinasaktan yung anak ko? Tapos nanghina na ako, sir. Yung anak ko, tapos sabi ng asawa ng pinsan ko, kami na bahala, sabi ng asawa ng pinsan ko. Tapos ginigising nila yung anak ko, binubuhat nila, sir, hindi pa yan magising-gising. Ang tagal pa talaga magising yan. Sabi ko, saan na yung asawa ko? Hinanap ko na yung asawa kong saan. Nung pagkakita ko sa asawa ko, sir, puno na talaga yan ng duguan. Duguan na yung mister mo. Okay, dito na tayo na... Sino yung kalaban mo? Oo, sino yung kalaban mo? Sabi ko, sabi niya sa akin, gaganti ako. Sabi ko, hayaan mo ako. Lipong na yung anak ko, dahil hindi ko na mabuhat. Yung anak namin, si Rocky nga, hindi na niya mabuhat, sir. Parang nag-trigger na rin siya.
na hahabulin niya yung mga kalaban na yun kasi matsigtaguan na sila kasi tumawag Aha. na yung kapatid ko ng pulis. Mhm. Sabi ko, hindi pa yan sana sir yung asawa ko na yan, hindi pa yan sir makatakbo pala kung hindi dumating yung kapatid kong babae. Kasi Mhm. nakakuha rin ng pangpalo yung kapatid ko sir. Mhm. Pinaghahampas silang 4 kaya yun nakatakbo din yung asawa ko. Kaya na bitawan nilang 4 kasi pinaghahampas sila ng kahoy ng kapatid ko sir Aha, na aha. babae. Opo, opo. Yun po yung ano po. Yun pala yung Pero- nangyari. Okay, so yung Opo. dito na tayo, diretso tayo. Paano nangyari itong pagresponde ng mga pulis? Paano naman nagkaroon kayo ng bangayan? Ang sinasabi kasi ng mga pulis na nung magresponde daw po sila ay dadalhin na sana sa ospital itong mga may sugat, yung anak mo at ito ring mister mo, pero nagkaroon daw sila ng bangayan, parang ayaw ni mister mo po. Ano ba ang nangyari po? Opo, ganito po sir, nagsabi pa ako sa mga pulis kasi nandyan pa yung isa na yun sir sa harap namin sa pwesto ng restaurant ng ano na yun yung isang suspect. Andun Aha. pa yung isa sir, nakaupo kasi di naman malayo po. Malapit lang din po. Sabi ko sa mga pulis, sir, ayun po sila. Tinuro Kunin niyo po. muna po sila. Oo, kunin niyo sir sila. Bago po kami, sasama naman kami sir, walang problema sa amin. Sasama Mhm. kami doon at kung anong proseso po. Basta sir, ang gusto ko lang, doon kami lahat maano sa police station. Lahat po kami i-invite doon para magkaharap-harap. Oo. Marinig din niyo po ang bawat side ng bawat isa. Yun Oo. po ang So, hinihiling ko talaga Oo. sir sa police. So ibig sabihin, pagdating ng pulis, itinuro ninyo yung mga suspect, pero hindi sila, Opo, yung isa. nandoon mismo yung isa sa mga suspect, hindi Opo, siya nandun dinampot ng, hindi siya dinampot Hindi ng po, mga pulis. hindi po. Hala. Hindi po. Hanggang sa nag-ano po yung police na nag-usisa po na dito lang po yung patrol nakastambay sa may Honda po. Sabi ko, sir, andun yung isa. Kaya po, pati yung anak ko sir na babae, Yun bang- nakikipagbangayan na rin. Kasi sir, ayun sila. Gusto niyo sir, ituro ko pa doon sila sa bahay nila sir. Nagtago lang naman yan. Pero yung I isa, see. andun sa labas sa highway. So ibig sabihin, nasa loob, posible, nasa loob ng bahay, hindi Yung po, tatlo. I mean is yung suspect na sinasabi mo may isang suspect na nandoon sa restaurant, kitang-kita mismo ng mga pulis na yun ay nandoon, yung tao na yon. Tinuturo ko nga po sa kanya na sa labas po. Pero di nila po ako pinapansin. Nakafocus sila sa asawa ko. Kaya nakapagtigasan din yung asawa ko. Kasi nag-trigger na rin sir yung asawa ko sir. Kasi hindi ko rin naman sir masabi kung ano nasa utak na ng asawa ko. Parang ang or sa pinaninindigan loob ng- kasi ng mga pulis, pagdating po nila doon sa area, wala na raw po ang mga suspect. Sabi May isa po sa doon, sir. May pag-interview isa po doon, sir. namin kanina. Okay. At least Opo. sa side May ninyo, isa doon po, mayroon sir. doon. Mayroon, sabi mo. Okay. Opo, may isa po. May isa po. Aha. May isa po. Sinabi ko nga po, may isa sir, ayun nakaupo. Tumatawa pa nga sir Tumatawa pa nga. Mhm. Tinatawanan pa nga kami. Sabi ko, tatawa-tawa kayo, sabi ko sa kanya, takas ng loob nyo para gawin to sa amin. Ano kasalanan ng asawa ko? Siyempre sir, panindigan ko rin yung sarili ko sir, na wala Opo. talagang kasalanan ng asawa ko at anak ko. Ano kasalanan ng asawa ko at anak ko sa inyo? Ba't nyo pagtutulungan? Ginanon ko pa siya sir, dyan sa unahan ng ng kapatid ko sir Tinuro ko pa siya sir Kasi tinatawanan niya pa po ako Para iniinsulto niya pa po ako. Siyempre, doon na po nagtitrigger yung mga impact ng asawa ko at anak ko po. Dahil, andyan mismo po yung isa. Tapos, Hindi nila dinampot. yung isa na, Mm. opo, kasi nagtawag. Tapos sabi ko po, sir, yung side ko, pakinggan niyo rin, sir. Sabi ko sa kanila, halos umiiyak ako. Kunin niyo muna yun, sir. Sasama kami, sir, lahat ng proseso. Sundin namin. Basta makuha lang sila. Doon kami lahat magkaharap-harap sa police station ngayong gabi. Yun ang ko, sir. So doon Yung na pala punto ko dun, sir. nag-umpisa na uminit ang ulo ng mister mo Oo, dahil ng asawa ko. dahil Opo. nakikita na tinatawanan kayo ng suspect na nandyan Opo. naman ng mga pulis, Opo. hindi nila kinuha. Nakuha yung isa. Mm. Yun po.
Pero yung Yun iba po ang ay nakaalis na pala talaga, pero nakatago po. may natirang isa. Okay. Opo, So, may nakatira pong isa. paano Doon po nangyari talaga. itong sinasabi ng mga pulis na nakapagsabi daw po ang mister ninyo na walang pulis-pulis, walang pulis-pulis, ganyan po. Paano nangyari? Ikaw ang magkwento po. Siguro po, sir, yun nga po, na-trigger na yung asawa ko dahil nandun yung isa nakatawa pa sa amin, tapos andito yung pulis. Yun ang sabi ng asawa ko, doon kami lahat sa police station, sir. Doon na lang po kami. Ngayon, wala po dito, pulis-pulis, kung ganun pala yung patakaran nyo, hindi nyo makuha. Yung isa na yan, yun po siguro. Doon na rin po, nag-trigger at nag-ano sa asawa ko, sir, na kasi nakita niya, argabyado kami sa dahil sa anak namin. Doon pa lang, sir, na argabyado na siya. At parang na-trigger, kumbaga, sir, sobrang stress na yung ulo niya na wala na siyang naipasok na di na siya marunong makinig dahil yun na buo na sa isip na yung anak namin, i-focus namin na sa anak muna namin, sir, yung kailangan namin na kumbaga ipagamot, kung ano yung dapat hustisya, yun yung sinisigaw ng puso niya ba, sir? Kaya sabi ko sa kanya, naliwanagan, nagsisi din naman siya, naliwanagan din naman siya. Kaya nung umagang-umaga ngayon, bumalik po talaga ako agad doon sa police station at nagsabi po ako, humingi rin po ako ng pasensya kung ano po yung napagsabi ng asawa ko, sir, sa inyo. Sana po maintindihan niyo kami bilang magulang, sir, at ama ng bata na nakita yung anak na ganun na po sitwasyon na nakatihaya na po, pagsusuntok-suntokin pa rin po na walang magawa yung anak mo dahil nakahimlay na sa kalagitnaan ng kalsada po. Opo. Pero daw ang sabi ng mga pulis, ayaw daw ho ninyo sumunod sa proseso like yung dinadala kayo sa ospital para mapamedical kayo at makapag-file kayo ng kaso kayo po ay ayaw daw po ninyo, ayaw po ng mister ninyo po na sumunod sa mga pulis at nasabi nga daw ng mister mo, nag-name drop pa siya ng mga matataas na opisyal ng mga pulis at parang ayaw niya na sumama po na mapa-medical at maproseso ang pagpapa-blatter po. Yun po ang sabi ng asawa ko po. Minado po siya na yun po yung sinabi po talaga namin. Pero nagsabi ang asawa, sa bata lang muna i-focus. Yung bata lang muna importante, hindi bali ako. Basta yung anak ko. Pero nag-umpisa daw kasi po ang gulo dito sa dito talaga sa pagitan ng mga suspect at ng mister ninyo po. Ang biktima ay siya talaga, ang biktima naman talaga ang mister ninyo po. Pero nagkaroon lang ng miscommunication siguro between sa mainit lang ang ulo ng mister mo dahil lasing din daw po pala. Opo, nakainom po ang asawa, sir. Nakainom din po siya. Aminado Gaano po kami. Nakainom siya. Ng mga siguro na... sige po. Sir. Gaano po Ng katotoo 4 na yung buting- 4 na buti ang nainom? Okay. Gaano po katotoo, Resort. ma'am, na nagkaroon ng problema kung baga itong mga involved pala ay mga pamilya sa side mo na parang nagkakaroon ng Opo. hinanakit sa mister ninyo dahil may nagawa raw ang mister ninyo sa iyo? Ito po, Na sir. itong I-explain ko nga po. nagkaroon daw ng sugat ikaw sa mata dahil sa Sa mata ko po. pag-away ninyo ng mister nyo po? Nasugatan ka Ganito sa po, sir. ng kutsilyo? Ganito po, sir. Sasagutin ko po yan, sir, ang tanong. Kasi andito po yung anak kong 13 years old po. Siya po ang witness at siya yung nakakita ng lahat kung ano po ang nangyari sa akin. Ganito po kasi yan. Ang asawa ko po may trabaho. Malilate na siya. Tapos nagliligpit ko siya dito sa namin. Ako naman po nagluluto. So, sabi ko po, pakiabot yung kutsilyo kasi maghihiwa ako ng pangdinuguan. Tapos naman, itong anak ko nandyan sa likod ko. Yung asawa ko kasi, sir, mas malapit siya doon sa may kusina na yon. Yung kusina po namin dalawa po kasi yun, sir. Yung isa po kasi, malapit yun sa pinto. Doon po mismo yung asawa ko. And then, kinuha niya po yung kutsilyo doon. And then, iabot niya sa akin. Ako naman to, nablangko yung utak ko, sir.
Bigla naman akong pumasok. Pagbaba ko ng ganun, yun, nagkasalubong na kami ng asawa ko po. Walang away po na naganap ng ganun. Aksidente po ang lahat ng ito. Kung mali po ang asawa ko, bakit ko po siya tatratuhin at bakit ko po pa siya, kung may away at ganito na po yung ginawa sa akin. Bakit po pagtakpan ko kung totoong may mali ang asawa, sir? At andyan po yung anak ko na yan. Witness po yan dahil naghihiwa po siya ng carrots yung anak ko sa likuran ko mismo kasi nilamisa din po sa likuran ko, sir. Yung anak ko, yung anak ko po, sana ang mag-abot sa akin. Kaso, naunahan siya po ni daddy niya. At doon naman ako, hindi ko nga po nakita na inabot sa akin ng asawa ko kasi nakayuko ako, bit-bit ko yung kawali. Pagbaba ko po sa pinto namin, kasi isang tao lang yung space ng pinto namin, sir. Kaya, madali ka talaga madisgrasya at pag nagkasalubungan kayo, maaari kang madisgrasya kasi yung pinto Maliit lang namin yung pinto. sobrang liit. Kaya Oh. pag salubong niya sa akin, yun, natusok yung mata ko. Mata mo Nagulat po. pa nga yung asawa ko. Kasi pag sigaw ko ng ganyan, aray, sabi ko ng ganyan, sir. Nagulat yung asawa ko. Hawak So yan nito ang sila. reason Yun pala, na nabulag po kayo. Yan ang nagresulta na Opo. nabulag yung mata ninyo. opo. Okay, dito na tayo. Yung pamilya mo hindi raw kumbinsido na disgrasya, parang may pamilya ka na hindi naniniwala po na ganun po talaga. Opo. So, ganun po talaga. Mahirap po mapaniwalaan yung Pero subukan po nila at makita yung So, space namin po dito, opo. sir. So, Doon ibig nila sabihin- malalaman. So ibig sabihin, totoo po yung sinasabi nila na medyo nagagalit itong sa side ng pamilya mo dahil sa nangyari po na yon. Yun po ang punot dulo nitong nito pong alitan po nila Mr. mo po. Ay, Ganun po hindi ba? po. Hindi, sir, hindi. Wala po yan sa ganun. Ano lang nila yan, sir? Gawa na nila ng butas yan kasi plano na nila yan, sir, eh. Hindi, base lang Paano doon sila sa magagalit? base lang ito doon sa ating mga sa pulis po Sa na, pulis? na interview namin kanina po. Na Opo. parang yan po ang naging dahilan na itong side sa pamilya mo nagsama ang loob dito sa mister mo dahil ikaw daw ay hindi nila nasasaktan ganon, pero ito lumalabas na ayaw nilang maniwala na disgrasya nga ang nangyari po sa iyo. Sir, ganito po yon. Dati po, ano po yung anak ko dyan dahil yun ang sabi kwento-kwento. Apa. Noon, nag-apologize yung anak ko po. Nag-apologize yung anak kong nakakita mismo at witness. Dalawa sila ng kapatid niya ditong 10 years old. Nandito din po yan, naglilinis. Nakasaksi po yan na walang away na ganap ng time na yon. At disgrasya ang nangyari dahil kitang-kita niya po ang Bakit po nangyari sa Apa, akin. bakit po nag-apologize? Ibig Kasi sabihin yun po siya ang ang issue. ibig sabihin Issue po ng mga tao yan, sir, na nag-away daw kami, kaya nasaksak kasi may babae daw yung asawa ko, ganon-ganon. Para daw malaya yung asawa ko, ganon-ganon. Siyempre, Apo. sir, na-trigger din utak ng anak ko. Sabi ng anak ko, huwag kayo gumawa ng kwento about sa daddy ko kasi andyan mismo ako. Ako ang makawitness, ako ang tanongin niyo, ako ang sasagot sa inyo. Yun pa dati po ang post ng anak ko, sir. I see, apa. So ibig sabihin hindi Hindi po po. apologize kundi ang apologize kasi is naghingi ng pasensya or umanin. Anong ibig sabihin mo kinalaro ng anak mo po yung nangyari siguro? Oo, yung klaro ng anak ko, sir. Tapos, yun ang mga sagot-sagot sa kanya. May nagme-message sa kanya din. Sabi ng anak ko, ako tanungin nyo. Dahil ako Apo. yung nandyan. Tapos, Nakasaksi ka mismo pwesto po. namin. Oo. Tapos, wala po nag-away na naganap sa ganon. Hindi nag-away. Kasi kami mismo ang pinagsabihan ng daddy ko na nasa trabaho siya, tulungan namin si mama. Kasi Apo. walang ibang tutulong kay mama. Kasi yung dalawang kapatid ko po, may asawa na yung isa. Tapos yung isa ko rin po na kapatid, andun po sa eskwelahan. Kaya kaming dalawa wala pa ng pasok noon, wala yung anak ko noon. Apo. Sabi ng daddy niya, kayong dalawa na lang ang makatulong kay mama niyo habang wala ako dito. Ang ganito yung gawin niyo. Tinuturoan pa po sila niyan, daddy niya. So Habang kumbaga yan nagliligpit, sir. inaalala ka talaga ng mister niyo po. Oo. Apo. So Hindi nga ngayon po yan sana
So ngayon, ikat natin yung ang storya, no, paikliin natin. Ano ang nakikita mong dahilan bakit itong pamilya mo ngayon ay binugbog nila itong si mister mo po? Ganito po yan, sir. Hindi ko man alam, sir, pero alam kong gawa na nila ng butas yan. Kasi, sir, nung una din, wala pang nangyari ito. Ilang year na yon, almost 5 years na siguro, na ginawa niya rin yan sa kapatid ko, sir, eh. Nakainom din siya nun. Si Joey na yan, nakainom rin siya nun. Tandang-tanda ko pa yan, sir, lahat. Yung kapatid ko na yan, tahimik lang yan. Wala yan. Kahit anuhin mo yan, hindi yan pala away, hindi yan ano. Kasama nila at gabi na yan, sir, nagtagay, nag-inom. Tapos, nung nalasing na yan, biglain lang yan ng trip, sir. Pinagtripan ng kapatid ko. Na tumba rin yan, sir. Pag suntok niya, natumba yan, sir, puno pa ng dugo yung ilong yan. So, siyempre, yung kapatid ko, mabait, pinatawad. Kasi pumunta siya ng kinabukasan, humingi lang ng tawad. Hindi niya daw alam yung ginawa niya sa kapatid ko, patawarin lang siya, nagyakap, yung pinatawad naman ng kapatid ko. So ngayon, sir, paano po masabi na may alitan sila ng asawa ko? Gawa niya lang yan, sir. Talagang nasa ugali na nila yan, sir. Pag nakainom, talagang nangtitrip lang talaga sila. Yun ang ugali talaga nila. So, ito po. Kaya nga po, So ano na ang plano ninyo ngayon? Naghihintay lang naman po ang mga otoridad pala na i-file ninyo ang case, no? At opo. kung ano ay sabi naman ni Hepe, inaasikaso naman daw po kayo nila. Opo. Dahil kayo Eto nga po ang dun biktima. rin- Opo. Opo. Kami doon na rin kami galing, sir, sa ospital at humingi na rin kami doon ng request ng medical sa police station. Binigyan naman kami, sir. Binigyan naman kami para sa asawa ko, sir. At meron nga po talagang request yung doktor na magpa-CT scan na ng asawa ko kasi yung asawa ko po, may plano naman talaga kami na ngayon magpa-check up at magpa-medical kasi ngayon na po talaga niya naramdaman yung Sakit. Yung sa sakit, katawan niya at ulo Puro niya black eye na talaga yung number one. mister mo eh. Ano ang mensahe Oo. ninyo po sa mga taga Philippine National Police sa Ibahay po? Mayroon po kayong mensahe po? Or sa gumawa nito kay mister mo po? Ang mensahe po namin sa police station po, sa ibahay ng PNP Police, sir, kung meron man po na nagawang mali yung asawa ko po sa inyo, aminado po kami na nakasagot po kami sa inyo dahil sa sobrang trigger na po ng asawa ko dahil naargabyado na kami, sir, at lalo na ang nakita niya yung anak naming walang malay na pinagsusuntok pa rin na hindi niya man lang makayang tulungan na binubuhat niya, hindi niya kayang magawa. Walang ama at walang ina rin po na hindi gugustuhin na makita yung ganong ng bagay sa kanilang anak na masaktan lang ng ganon, sir. Ang sakit po sa amin yan, sir, na mga magulang. Kaya pasensya na lang po kung nakasagot man din yung asawa ko, sir, ng mali. Kasi that time kasi na yun, sir, tinuturo pa namin yung isa na yun. Nakatingin pa sa amin, nakatawa. Doon pa nagdagdag trigger po yung asawa ko, sir. At yun po yung Dahilan. namin, sir, na humihingi po talaga kami ng pasensya. At aminado kami, sir, na nakasagot yung asawa ko ng ganon dahil sa init na ng ulo na nakikita, nakatingin pa sa kanya habang kausap ang pulis tapos tumatawa pa siya doon sa kabilang Sa side na yan, kalsada. nanindigan ang mga taga Ibahay Police na wala raw po talagang suspect na naabutan sa area po. Yan ang kanilang, sa press con kanina, yan po ang kanilang paliwanag po. Sa side na yan. Meron doon, sir, siguro, sir, di lang nila na, sir, Hindi lang kayo dahil sa napakinggan na maayos. napakinggan, sir, pero yun po talaga, tinuturo ko po talaga, andyan po kung may CCTV po. Wala po, yun po sana ang magpapatunay, sir, na nandyan po talaga at nakatawa pa. Bale, yun pa po ang May ano naman ito sila yung kanilang responde, mayroong camera itong patrol nila makikita ito kung maituturo ko, sir, kung mayroon sila doon, sir, maituturo ko po sa kanila. Opo. Kasi andun po, yung isa nakaupo, nakatawa pa po. Opo. Yun po ang number one pang, lalong umiinit yung ulo ng asawa ko, parang dumadala na rin ng galit sa puso niya na, sir.
Aha. Oo. Sinubukan din namin po. kaninang kunin ng pahayag ng opisyal ng barangay tungkol dito pero sarado pa ang barangay hall dahil holiday pala ngayon dyan sa inyong lugar po. So, ni-refer naman namin kayo, sinamahan naman kayo sa police station kanina at nagawa na ng mga record at saka yun pong pagpapamedical ay sinamahan na kayo ng mga pulis po, no? Ma'am, maraming salamat po sa oras na binigay sa amin po. Maraming salamat din po, sir. Apa, sige po. Agad na sinamahan ng PV News Team at RMN DYKR Team ang magpamilya sa Ibahay Police Station. Agad naman silang inasikaso ng hepe ng Ibahay PNP.